Hey, what's up mga katropa? Welcome back to my channel. It's me, Eli Simon. And before anything else, gusto ko lamang po muna mag-thank you sa inyo sa patuloy na pagsuporta dito sa channel na to. Kahit bago pa lang po itong channel na to kasi na-acknowledge na tayo ni YouTube as one of the fastest growing channels sa ganitong content. So maraming salamat po. And also, gusto ko lang pong malaman nyo na from the bottom of my heart ay na-appreciate ko po kayo kasi kayo yung nagsisilbing motivation ko din araw-araw para bumangon sa drama. Pero yun po, na-appreciate ko po kayo ng sobra-sobra. So ayun, pero sa vlog na ito ngayon, ang pag-uusap-usapan natin ngayon ay yung kadalasang itinatanong din sa akin at nire-request na gawan ko daw ng vlog. So ito ay kung paano ba ang tamang pag-aalaga sa Echeveria imbricata o Blue Rose Echeveria o mas kilala sa atin bilang Rose Cabbage. Pero bago ang lahat, kung bago ka dito sa channel ko, please mag-subscribe ka at i-click mo na notification bell para ma-notify ka sa mga videos na tulad nito. Alam nyo ba na ang Rose Cabbage ay isa sa mga hybrid Echeveria na dito sa atin ay pangkaraniwan lamang? Pero personally, this is one of my favorite succulents talaga kasi yung kanyang blue-green na color and also yung kanyang rosette, napakagandang tingnan lalo na kapag napalaki natin siya ng maayos. So marami pa rin pala sa atin ang nahihirapan sa pag-aalaga nito. Itong Rose Cabbage, this is one of the oldest hybrid Echeveria na nabuo between Echeveria metallica and Echeveria glauca na lumalaki from 4 to 8 inches. So since marami pa rin sa atin ang nahihirapan sa pag-aalaga nito, i-share ko sa inyo yung mga tips na ginagawa ko kung paano ko ba siya alagaan. Dahil hindi pa ako namamatayan nito kahit isang beses, kaya ang expectations ko talaga before pagdating kay Rose Cabbage, this is one of the succulents na pinakamadaling alagaan kasi hindi ako nahihirapan sa kanya, even casualties hindi ko pa na-experience kay Rose Cabbage. Kaya naman, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Simulan natin sa repotting, sunlight, watering, hanggang sa kung paano ba natin i-maintain yung kanyang pagiging healthy at kung paano ba natin i-fix yung mga problema na na-encounter ni Rose Cabbage. First is repotting. In my experience, nung dumating sa akin yung mga Rose Cabbage ko from Baguio, so healthy naman silang lahat, pero hindi agad ako nag-repot. So it takes 2 days pa bago ako mag-repot ng Rose Cabbage kasi hinahayaan ko muna na maka-adjust sila sa klima kasi of course magkaiba yung klima sa Baguio compared dito sa Batangas. So kailangan muna nilang maka-adjust. Nung ako ay nag-repot na, hindi ako nag-air dry. Since healthy naman sila, inalis ko lang yung old soil nila and then ginamit ko na yung soil mix na ginagamit ko. And based on my observation the following days, wala naman ako napansing casualty sa kanila, maliban lang sa merong mangilan-ngilan na dahon na nalalaglag. But it's normal kasi, sa kahit anong uri naman ng succulent, basta bagong repot talaga. Kahit gaano ka pa kaingat, meron talagang mga dahon na nalalaglag kasi it's part ng kanilang pag-adjust sa bagong lupa na pinagtaniman sa kanila. The other way din na effective dito kay Rose Cabbage, kapag bagong bili yung inyong Rose Cabbage, alisin nyo yung old soil nila and then leave it overnight. Hayaan nyo lang na madry and then tsaka nyo siya itanim kinabukasan. Ang pinaka magandang panahon talaga ng pagre-repot ng Rose Cabbage or ng kahit anong uri ng succulent ay before rainy season. That's the time kasi na mabilis silang maka-adjust and mas less yung chance na sila ay mamatay. And kailan tayo kailangan mag-air dry ng ating Rose Cabbage? Kapag yung ating Rose Cabbage ay merong casualties o merong problema. That's the time na talagang kailangan nating mag-air dry ng ating mga Rose Cabbage. Next is sunlight. So ang sunlight requirement naman ni Rose Cabbage is maganda kung siya ay naarawan for at least 5 to 6 hours every day. Para hindi siya nagiging pang Miss Universe na antatangkad or yung tinatawag nating etulated. Kasi kaya nangyayari yung ganon ay dahil kulang nga sila sa sunlight. So ako yung mga Rose Cabbage ko ay naka full sun sila pero merong filter. And tip ko lang din sa inyo para ma-maintain nyo na pantay-pantay yung rosette ng inyong Rose Cabbage. So maganda na i-rotate nyo yung inyong pot for every other weeks or kaya naman every 2 weeks para lang siya ay maging balance. Kasi nga, kung alin yung nakaharap na face sa araw, yun yung kanya mas nasisinagan. So mas maganda na iniikot natin siya para all faces nasisinagan talaga ng liwanag mula sa araw. Water requirement. So hindi ako magsasuggest sa inyo na halimbawa once a week or every 2 weeks ang pagdidilig sa inyong Rose Cabbage kasi the right thing to do talaga is hipuin nyo yung soil mix nyo at tingnan nyo kung dry na siya. Dapat completely dry bago kayo magdilig ng inyong succulents.
And dapat din ang ating gamit na soil mix of course ay well draining para hindi naiiwasan natin yung pagka-overwater ng ating rose cabbage. And gusto ko lang din i-share sa inyo yung ginagawa sa ibang bansa na para daw hindi ma-overwater yung kanilang mga succulents. Ang ginagawa nila, naglalagay sila ng tubig sa isang container and then doon nila ipinapatong yung pots nila para ang makukuha lamang na tubig ng kanilang succulents ay yun lamang enough na kailangan talaga nila. So from the holes doon sa pots, doon kumukuha ng tubig. So mangyayari ang pagdidilig natin ay from the bottom. So yun yung ginagawa. So pwede nyo siyang itry kung natatakot kayong ma-overwater nyo yung inyong mga succulents, lalo na itong rose cabbage. So ako hindi ko siya ginagawa talaga. Kasi hindi ko naman nagiging problema ito si rose cabbage. Pero pwede nyo ring itry kung takot lang kayong ma-overwater ang inyong rose cabbage. And tip ko lang din sa inyo, ang tamang pagdidilig sa rose cabbage, kailangan ay direkta dun sa lupa or dun sa mismong ugat ng ating rose cabbage. Kasi wag na kayo yung parang ang pagdidilig nyo ay pinapatamaan nyo pati yung mga dahon. Kasi yung dahon yan is nakaganon. So pwedeng mag-stuck dyan ng tubig na minsan nagiging cause para magkaroon kayo ng fungal rot and also nagkakaroon ng itim-itim sa dahon, yung mga black spots. So nagiging cause yan, kaya dapat direkta kayo sa lupa or dun sa ugat ng inyong rose cabbage. Next is our soil mix. So itong tip na sasabihin ko pagdating sa soil mix ay hindi lang pala ako yung gumagawa kasi nabasa ko din recently sa Plant Care Today na website na pareho kami ng soil mix na ginagamit pagdating kay Echeveria imbricata. At yung aming soil mix ay parehong may halong sand kasi ito si rose cabbage gusto niya talaga ng soil mix na sandy kasi ang buhangin ay nakakatulong para magkaroon ng dadaanan ng hangin sa ating soil mix and also para mabilis din na ma-drain yung ating tubig kapag tayo ay nagdidilag ng ating rose cabbage. And also, isang tip ko din sa inyo, iwasan nyo na ang dami yung inilalagay na organic matter. If your proportion or ratio na ginagamit sa inyong soil mix is 70-30, 70% inorganic and 30% organic, kung yun yung soil mix na ginagamit nyo at kung effective naman siya, iwasan yung meron na kayong coco peat, meron pa kayong vermicast, tapos halo-halo na yung mga rice hull nyo. So, coco peat kung coco peat, vermicast kung vermicast, yung 30% nyo. So, yun yung gamitin nyo. Pero kung ito naman ang gagamitin yung soil mix ay katulad ng soil mix na ginagamit ko, which is proven na effective dito kay rose cabbage. So, ang kanyang ratio is 60% ang inorganic. 60% ay yung mga maliliit na bato or let's say yung pumice, perlite. And then 20% ay organic. Andyan yung carbonized rice hull or vermicast, loam soil. So, pwede sila. And then 20% ay yung ating sand. So, itry nyo siyang gamitin sa inyong rose cabbage and I will assure you na nakakatulong siya para mabuhay yung ating mga rose cabbage. Now talking about pests, well, kilala ang rose cabbage as a disease-free plant na hindi ganun kasensitibo pagdating sa mga peste. Pero syempre importante para na i-monitor natin yung ating mga rose cabbage kasi baka mamaya pinamamahayan na siya ng iba't ibang uri ng peste like mealybugs, spiders, tapos mahawakan yung iba nating mga succulents na sensitive. So if we encounter pests like this, we can use neem oil para i-treat sila. So some vloggers suggest to use alcohol sa ating mga succulents para sa mga peste. Well, there are cases kasi na nagiging kosto para magka-sunburn yung inyong mga succulents and also para magkaroon ng mga black spots sa kanyang mga dahon. Kung maingat kayong gumamit, well, you can use that. Pero ako personally, hindi ako gumagamit ng alcohol. And also, tip ko din sa inyo, kapag meron kayong nakitang tuyo na nadahon ng inyong rose cabbage, alisin nyo na siya agad kasi nakaka-attract siya sa mga peste para kanilang pamahayan. How to determine kung healthy yung ating rose cabbage? Well, we can easily determine our rose cabbage kung healthy siya kapag yung center part niya ay nakalubog and then yung dahon niya ay hindi lupaypay or nakabuka. Dapat firm na naka-point upward. At napapansin nyo ba kung minsan after natin magripat ng ating rose cabbage, as they grow, pumapayat yung kanyang stem. So one factor na nakaka-apekto talaga dito ay yung klima or temperature kasi yung malamig na klima sa Baguio or Benguet, yun yung gustong-gusto ng mga succulents. Gusto nila na malamig yung klima while at the same time sila ay natatamaan ng sikat ng araw. Doon talaga sila mas nagiging healthy. So hindi lang siya sa soil mix, hindi lang soil mix yung problema. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, kapag galing Benguet or Baguio, kapag dumadating sa atin, ang healthy ng halaman or ang healthy ng mga succulents. Pero pag nagripat na tayo, bigla nagkaka-casualties. So yun yung kanyang dahilan. So kaya nga ay suggest sa inyo na bago kayo magripat, maglaan kayo ng at least 2 days para lang makapag-adjust ang succulent nyo sa bagong klima, bagong temperature, and bagong environment.
Now, let's discuss kung paano ba i-propagate itong Echeveria imbricata. So, there are several ways to propagate rose cabbage. Pwede natin gamitin yung leaf propagation, stem, or yung offsets or yung sibol ng ating rose cabbage. First is yung leaf propagation. So, mahalaga na yung gamit nating dahon sa pagpropagate nito ay healthy and mature para mas mabilis siyang sumibol and para hindi siya mamatay lang. So, ang magandang gamitin na propagating media ay coco peat. Effective ang coco peat sa kahit anong dahon ng succulents na ating ipopropagate. So, hayaan lang natin siya doong sumibol, and then iwasan natin na directly siya nasisikatan ng araw para hindi siya matuyo. And of course, yung stem naman, we can use sharp knife or kaya naman ay stem cutter. So ikat lang natin siya and then hintayin natin na magkaroon ng kalus bago natin siya itanim ng panibago with our soil mix na ginagamit. So we can use rooting powder para mas mabilis siyang magkaugat, pero again, hindi siya required. Kasi ako hindi naman ako gumagamit ng ganun. Pero of course, nabubuhay pa rin yung aking mga pinopropagate through stem na rose cabbage. Last naman ay yung offsets or yung bagong sibol. So, atin lang natin siyang ikat ng dahan-dahan and then patuyuin natin for several days. Pwede nyo siyang gamitan ng paper towel or yung mga tissue para habang dinadry natin sila. And then, pwede din natin siyang gamitan ng rooting powder, same. Hintayin natin matuyo yung kanyang pinagsugatan bago natin siya itanim ng panibago using our soil mix. How to fix stretch or etiolated rose cabbage? Of course, give them enough sunlight. Pero kung yung rose cabbage natin is already stretched na talaga, so hindi na natin siya maibabalik sa dati. Ang pwede na lang natin gawin is to help that etiolated rose cabbage to produce another rose cabbage. So, sorry kung hindi ko siya maipapakita sa inyo ng literal kung paano siya gawin. Kasi wala akong ganitong rose cabbage or kahit anong uri ng succulent. So, kung alam nyo lang yung mga sakripisyong ginagawa ko dito sa aking channel. So, minsan sinasadya kong i-overwater yung aking mga succulents para lang magkaroon ako ng ipapakita sa inyo na kung paano siya i-save. Pero this time kasi wala talaga akong etiolated na mga succulents. So, ipapaliwanag ko na lang siya ng mas maliwanag or maayos para lang mas madali nyo ring sundan. So, madali namang siyang sundan kahit verbally yung instruction na ibinibigay. So, the first thing that you have to do is, yung sa inyong etiolated rose cabbage, bumilang kayo ng 4 na dahon pa itaas mula sa ilalim. And then, dun kayo mag-start mag-cut. Yung inyong pinagputulan na lower part, lagyan nyo ng cinnamon powder. And then, yung inyo namang upper part, lagyan nyo ng rooting powder para mas mabilis na magkaugat. Lagi nyo tatanda na hintayin nyo siya na magkaroon ng kalus bago nyo i-repot with panibagong soil mix. And then naman, kailan natin siya dapat putulin. So meron din na panahon kung kailan siya dapat putulin kapag nabawasan na yung stress ng ating etiolated rose cabbage. So ano yung dapat natin gawin? Kasi yung mga etiolated rose cabbage, kadalasan yung kanyang mga dahon ay naka-point downward. So kailangan bago natin siya putulin, ay siya ay naka-point upward na. Ibig sabihin, healthy na yung ating rose cabbage kahit na ganun siya katangkad. So ang gagawin na lang natin talaga is makapag-produce ng panibagong rose cabbage at yun yung pwede natin gawin. Gradually, painitan natin siya, ibilad sa araw para kahit paano yung ang kanyang dahon ay mag-point upward, and that's the time na pwede na natin siyang ikat. So, yun yung paraan para ating ma-fix yung ating mga stretch na rose cabbage. And that's all for today's video. Maraming salamat again sa panonood. And please, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa channel ko, mag-subscribe na kayo at i-click nyo lang ang notification bell para maging updated kayo sa mga videos na tulad nito. And kung meron po kayong gusto na i-discuss dito sa channel na to or i-vlog or ipaliwanag ko, well, you can comment down below para magawa natin ng paraan. And again, maraming salamat sa panonood. God bless everyone.